Hello mga kapatid, may binabasa tayong comment ngayon na sharing niya. Hindi nakuhanan ng screenshot ko ng kompleto pero babasahin ko na lang din. About sa narcissist yung comment. Sabi niya, share ko lang po sir, narcissist ang nanay ko. Sobrang hirap lalo na at laki ako sa lola ko nang bawian ng buhay ang lola ko. Nag-move ako dito sa Manila sa magulang ko para mag-aral ng college. Tapos yung nanay ko, bati lang niya ako kapag siguro sa tingin niya may nagawa ako in favor sa kanya. Yan ang mga narcissist. May magagawa kang in favor sa kanya. Working student ako sa college. After ng college, syempre nag-work na ako. Tapos hindi siya masaya sa salary ko, sabi niya mag-abroad ako. Gusto ko pa mag-work dun sa company sa pinagtatrabaho ko kasi yung isip ko noon, feeling ko sayang kung magre-resign agad ako. Una, ang hirap pumasok sa kumpanya na yun. Pangalawa, may mga gusto pa akong matutunan. Pero nagagalit siya, kaya nag-abroad ako. Yan, sa pag-abroad, may istorya ako dyan. Napakarami. Saka sa trabaho, yung kung meron kang hanap buhay, lalaitin. Mas gusto niya yung trabaho, either napapakinabangan ka niya o utusan ka niya. Ganon. Tapos, sasan ako. Tapos may nanligaw sa akin kahit ayoko sa tao. Dapat gugustuhin ko kasi gusto niya. Tapos yung gusto ko, hindi pwede. Ang hirap. May kwento rin ako dyan. Feeling ko nasa gitna ako ng dagat na walang makapitan. Sobrang iyak ko. Tapos isa sa bunso kong kapatid, sinabihan ako na, ate, hindi mo kailangan magpaalipin sa amin para lang mahalin ka. Kasi mahal kita, meron man o wala ka maibigay sa amin. Ang galing naman ng kapatid na yan. After a week, na-realize ko na buhay ko naman yung aasikasuhin ko. Bahala ka kung matuwa o magalit ka sa akin. Napakahirap. At the end, utos ng Diyos, igalang at mahalin ng magulang, kaya ginawa ko. Madalang na ako magpakita sa kanya pag may dapat ako ibigay, pinapaabot ko na lang sa bunso kong kapatid. Tapos pagdadalawin ko siya sa kabila naming bahay, saglit lang ako. Ayoko kasi na masagot ko siya ng di maganda. Iwas na lang talaga. Alam mo ma'am, isa yan sa sinasabi nila na iwasan mo. Yung narcissist kasi wala ka, pag di mo iniwasan yan, ikaw yung magiging supply niyan ng kailangan may supply sila ng pinapahirapan nilang tao. Pero alam mo, may kwento ako sa'yo. Similar sa'yo when it comes dun sa pag-ibig. Meron ako naging girlfriend dati na naging girlfriend ko siya nang wala akong work. Pero graduate na ako ng college. Tapos siya, nagtatrabaho siya sa isang factory. And then, ang pinaka-guardian niya, yung tita niya. Yung tita niya, ayaw sa akin kasi Pilipino daw. Wala daw kwenta yung Pilipino. Dapat foreigner. Ako sa utak ko nung nalaman ko yun, minsan na-offend ako na tanginang to. Tingin sa akin na dukha. Tanginang to. Kaya sa kabilang banda, naisip ko, puta kahit mayaman ako, hindi ko aanin yung ganyang klaseng tao. Kaya lang guardian niya yun eh. Siyempre, pag yun nakasyanto may yung magulang mo, meron ng hold sa yun. Kung hindi ka naman masamang tao, meron kang pagtanaw doon eh. Yun na yung sinusunod mo. So, kaming dalawa ay naghiwalay. Sa kagagawan ko rin dahil nahuli niya ako na ng bababae. Ako na yung masama. Hindi ko na pagagandahin yung story ko para ako pa yung narcissist sa story. So, ako yung nagkamali. No? Fast forward, nakita ko siya sa Pier 1 na gumigimik kami nung umuwi galing abroad yung kaibigan ko. And may kasama na siyang American. Siguro yung binubugaw nung tsahe niya sa kanya. Nalulungkot lang ako noon kasi ako nararamdaman ko sa kanya na gusto niya nang tumakas dun sa ganong klaseng environment sana. Pero kunwari, capable ako nung time na yon na dito ka na lang sa akin. Ako nang bubuhay sa'yo, dito ka na tumira sa akin.
kunwari capable ako na gano'n, lilingunin niya pa rin yung tiyahin niya kasi hindi siya masamang tao. And she will forever be manipulated by that narcissist. Nangyari sa akin yan. Sumunod naman yung trabaho. Tignan niyo yung mga narcissist, walang pinipiling estado sa buhay. Kahit mahirap pa yan, kung makalait ng iba yan, akala mo, ayaw nila ng Pilipino, dukha yan, mag-foreigner ka. Kaya ba na to? Ayoko ng anak ng abogado, hindi natin mahinga ng pera yan, tuso yung mga yan. Foreigner ka na lang. Kaya utak na mga ganyan na mahihirap, no? Meron din naman nakuan. Meron din namang lalaitin niya yung trabaho mo, wala naman siya trabaho. Lalaitin niya yung trabaho mo, wala namang kapalit. Na wala naman siya bibigay na mas magandang trabaho sa'yo. Pero wala siyang susuportahan sa mga bagay na ginagawa mo. Ganun ang narcissist. Unless wala siyang pakinabang. Gusto ng narcissist yung parang ano kanila, utusan, laborer ka, tapos bahala ka. Ganun sila. Worker. Kailangan nila ng worker nila. Tauhan. Kaya tingnan mo, may ano yung common ground. Ano yung sabi ng kapatid niya? Hindi mo kailangang magpaalipin na siya na yan. Hindi mo kailangan magpaalipin sa amin para lang mahal kita ate. Yun yung sabi sa kanya. Ng kapatid niya. May maibigay ka man o wala. Siya pamilya ganun eh. Maibigay ka man o wala. Out of the kindness of your heart na you're trying to be a kapaki-pakinabang na person. That's why you're giving to the family. Pero yung pamilya, mahal ka niyan kahit na may maibigay ka, wala. Yun ang tunay na. But anyway, the healing is very difficult. Ako may nakikita ako, may nakasama ako dati, puta. Sasabihin niya na sa akin, partner ko that naging girlfriend ko siya. Dala ko na yung kotse ko. Itignan niya pa yung purse niya. Andito yung susi Tapos ilalak niya. May check niya ulit. Kakapakapay niya, ayun. Yung susi. Sabi ng mga eksperto, that is a sign of narcissistic abuse. Kaya ako ginagawa ko rin yun Kasi pag yung susi ko hindi nawala, wala akong lalapitan walang ibang may susi na matatawag ako. Ay, napaglakan ako dito. Wala akong matatawag. Ang masakit nito, I don't know if si Jamosa would agree. Those who stay too close with the narcissist, nagiging ganun din sila. Hanap nila sa tao, pakinabang. Lahat ng aksyon na gagawin nila, kailangan may benepisyo sila, may pakinabang sila. Otherwise, di nila gagawin. So, in the end, lalaki sila o tatanda ang mga ganun din. Naghahanap ng pakinabang. Anyway, to each his own, no? Ang panalangin na lang natin through God's grace, yung mga biktima, kahit saan man, tayong lahat ay i-bless at maging okay sa buhay natin. Hopefully, mas maging okay tayong mga magulang. Diba? And I pray for your healing also. May God heal you. God bless you.